after Yolanda, kumusta po ang Tacloban ngayon? Ako naman, ang tingin ko sa Yolanda, nangyari sa amin doon ay one step backwards, two steps forward. Because maraming learnings ang nangyari doon. Pero higit sa lahat, nakikita ko yung mga natutunan at nakikita natin yung effects ng mga galaw ng mga tao. Alam mo, lahat sinasabi natin, disiplina ang kailangan, lahat sinasabi natin na productivity, lahat. Pero ako sa tingin ko, it boils down to nationalism. You know, if people will be more nationalistic and love for their country, then I think we can move much faster. Because kahit sabihin natin na lahat ng ito ay ipapagsak natin sa mga otoridad at hindi naman sila ay sinasabi natin kulang sa credibility at kulang naman sa nationalism, pagmamahal sa bansa, ay mahirapan talaga. Hindi kaya ng gobyerno. Kailangan natin yung mamaya. Imagine, we're more than 100 million Filipinos and how many thousands are all in government. May tanong po ako sa inyo, kung pwede. Binanggit nyo, magandang binanggit nyo, kaya ako tumalak pa rin. Yung sinabi nyo kailangan mag-usap. No? Paano sa palagay nyo, paano natin magagawa yun? Yung pambansang usapan talaga. Na kung saan, naririnig talaga yung ibang tao, hindi lang sa mga nasa may poder, kundi yung mga taong sinisilbihan talaga. Paano sila marinig? Mag-review that it and what you do. But ang proposal ko, titignan natin ano yung sino-sino yung mga stakeholders. Katulad niyan, pag nakikita natin na may problema tayo sa agrikultura, may problema tayo sa rice, ang presyo ng bigas tumataas. Minsan, hindi natin alam bakit pumapasok ang bigas galing sa ibang bansa. Kulang ba talaga sa production o pinapasok nila yan para bumaba ang presyo ng bigas sa lokal? Kaya sa pinakamaganda dyan, talaga tinatawag lahat ng stakeholders, pinag-uusapan yan. You know, that's why I really encourage a lot of summit meetings that we will all stakeholders, and I believe that yung mga solution sa mga problema na yan ay nasa baba. Maganda po yung sinabi nyo na summit meetings, no? Kasi at the end of the day, mukhang kailangan talaga natin is a parang People's Congress. Kung saan naririnig ang mga tao. Kaya talagang binibigyan sila ng buwan para marinig sila. Opo. Kaya sinasabi ko nga na ang insurgency sa amin umabot na mahigit 50 years. Ang mga reklamo ng mga tao dun ay nakikita mo talagang legitimate. Kasi hindi naman tatagal ang insurgency ng ganyan patach kung hindi naman legitimate. Kailangan pakinggan natin pagkatapos magkaayos tayo. Paayos natin, tignan natin ano ba yung mga talagang nangyayari dyan at pag-usapan. Hindi nasosolve ang isang problema kung hindi pinag-uusapan. Kailangan pinag-uusapan natin. Paano kayo nagkaroon ng ganung klaseng mindset? Sorry paano kayo nagkaroon ng ganung klaseng mindset? At kumbaga, sabihin natin medyo populist ng konti yung mga paraan. Kasi nakikita ko naman, ang tugon ng gobyerno ay tama naman. Pero kailangan tanggapin rin natin yung mga ginagawa ng mga proklamasyon o sinasabi natin ng mga polisiya ay hindi naman talagang tailor-fit. Kaya trabaho ng mga regional officers yan, na itrabaho nila na tanggapin natin kung kailangan gumawa ng ibang mga amendments, kailangan gumawa ng ibang klase mga sinasabi natin tailored fit na policy, kailangan paganahin yun, kailangan mabilis tayo. Katulad yan, lalabas ka ng bahay mo, biglang uulan, nakahanda ka, diba? May payong ka o nakahanda ka. Ganun din naman ang policy, kailangan talaga, depende sa nangyayari sa sitwasyon. This is what is important, and other countries are practicing this. That's why sinabi ko, natutunan ko to sa World Bank. Kaya sinasabi nila, lahat ng policy kailangan tugma sa kultura. Kasama sa kultura, ang weather nila doon, ang terrain nila doon, lahat kasama ko sa kultura yan. So, titingnan mo, kung gagawa ka ng panukala at gusto mo maging effective yan, yan ang gagawin mo. Pagkatapos may mekanismo tayo na kung kailangan konting babaguhin, doon nababawasan ng mga pixel. Nababawasan kasi may mekanismo na binabago natin yung mga sistema. May huling tanong lang po ako. Opo. Nabanggit niyo yung World Bank at World Bank, I suppose, World Bank IMF yun. Opo. Parang tandem na. Sa palagay niyo ba yung kanilang mga polisiya talagang at the end of the day talagang nakakabuti sa mga tao? Sa palagay niyo? Ang sinasabi kasi nila, mas nagiging effective. Katulad niyan, nakasama ko yung Minister ng Transportation ng Mexico. Ang sinasabi niya, yung mga ibang bansa na mahihirap at wala pa silang mass transportation, bakit hindi buksan yung mga expressway at gawing libre? Lalo na, bigyan ng dedicated lane. For example, kung maraming mga motorsiklo, bigyan ng isang linya na panay libre. Yun ang ginawa nila sa Malaysia.
habang wala pang mass transportation para mabawasan yung mga informal settlers natin dito sa Metro Manila. Kasi maraming informal settlers dito sa Manila ang may mga trabaho, pero hindi nila kaya mag-commute at lumabas, pumasok. Kung hihintayin pa natin gumawa ng railway system hanggang Pampanga, hanggang sa matagal pa yon. Kaya temporary dapat magbigay ng isang linya kahit sa shoulder, katulad ginawa nila sa Malaysia, kumalat ngayon yung populasyon kasi yung mga mahihirap, imbis na nagbabayad ng pamasahe, nakabili ng bahay. Mas malayo nga lang, pero nakaka-commute na, nadidicongest tayo. Kaya meron mga solusyon naman sinasabi ko. At maraming mga solusyon na to, nasa ibang bansa. Kailangan tingnan natin. Kasi yung mga pinagdaanan nila, pinagdadaanan natin ngayon. Kaya kailangan. One last question. Kasi, ano yung pinag-usapan niya kasi sa